Regional Trial Court ang kanilang desisyon sa kasong kudeta laban kay Senator Antonio Trillanes III at may 184 na sundalong nahaharap sa kaso. Naghain kasi ng mosyon ang kampo ni Trillanes para i-delay ang hatol dahil pinag-uusapan pa sa Kongreso ang amnesty proclamation na ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino. Para sa update, may live report si Franz Noguera. Rafi Amelin, ngayon nga ang araw na itinakda para nga sa promulgation sa kasong kudeta na isinampa laban kina Senator Antonio Trillanes, Captain Nicanor Faeldon at sa may 180 sundalo na kasama nga sa tinaguriang Oakwood Mutiny noong 2003. Maagang dumating dito ang mga akusado at kanilang mga abogado sa Makati RTC kanina. At nang magsimula ang pagdinig, agad naman na nag-file ng motion para nga ipagpaliban ang hatol ang kampo ni Trillanes. Sinang-ayunan naman ito ng iba pang abogado ng mga sundalo. Gate nila, nakatakda na kasing ipatupad ang amnesty proclamation ni Pangulong Noynoy Aquino. Saklaw ng amnesty ang mga dati at aktibong sundalo na sangkot sa Oakwood Mutiny, 2006 Marine Standoff at 2007 Manila Peninsula Siege. Pinagbigyan naman ni Judge Oscar Pimentel ng Makati RTC Branch 148 ang motion kahit pa nakahanda na ang kanyang 260-page decision kaugnay ng kasong kudeta. Bago matapos ang hearing, naghain pa ng motion for probational liberty ang kampo ni Trillanes para sa pansamantalang paglaya ng senador. Wala namang naging pagtutol dito ang prosekusyon. At kung mapagbibigyan nga ito agad, kanyang mag-spend o kanyang pupuntahan ang kanyang pamilya sa kanyang tahanan ngayong Pasko. Binigyan naman ni Judge Pimentel ng 10 araw itong mga akusado para nga magdesisyon kung tatanggapin nila ang amnesty. At kung tatanggapin nga nila ito, dito nga magbabase kung kakansilahin o ipagpapatuloy pa ng judge ang kanyang promulgation sa kaso. Rafi Amelin. Salamat, Franz Noguera. Nagsimula na kanina ang madaling araw ang simbang gabi. Hudyat na malapit na talaga ang araw ng Pasko. Nagbabalita si Sel Guevara. Siyam na araw na lang, Pasko na, at ang hudyat nito ang tradisyonal na simbang gabi. Kaninang alas 4 ng madaling araw, dagsa muli ang ating mga kababayan sa mga simbahan dito sa Metro Manila. Isa na rito ang Quiapo Church kung saan nagsimba ang mga deboto ng Nazareno. Ganito rin ang eksena sa Redemptorist Church sa Baclaran. Sa Santo Domingo Church naman, hanggang labas ng simbahan ang mga taong dumalo sa misa. Sa aming pag-iikot, iisa ang dahilan ng mga taong nagsimbang gabi, ang magkatotoo ang kanilang mga dasal ngayong Pasko. Paniniwala kasi ng mga Pinoy, magkakatotoo ang kanilang wish kapag nakompleto ang siyam na simbang gabi. Si Francis at Shane Magallanes, unang taong nilang magsisimbang gabi bilang mag-asawa. Health ng family ko, tsaka magandang pamumuhay. Kailingan ko lang, lahat tayo magkakaisa. At syempre, pagkatapos ng misa, hindi mawawala ang tradisyonal na bibingka at puto bombong. Kasabay ring bumangon ng maaga ng mga nagsimba ngayong araw ang mga pulis ng NCRPO na pinakalat sa lahat ng mga simbahan para tiyakin ang seguridad ng mga tao. Yung mga tao naman natin should also be aware. Bagamat karamihan kinaya pa rin gumising kaninang madaling araw, ang iba piniling mag-anticipated mass na lang kagabi. Sa UST nga, sinabay na rin nila ang pagbukas ng Christmas lights display nila bilang hudyat ng nalalapit na Pasko. Sel Guevara, News 5. Mga kapatid, kompleto na ba ang inyong mga pangregalo sa Pasko? Kung hindi pa, marami pang Christmas Bazaar ang bukas ngayon na nag-aalok ng mga mura at samusaring pangregalo. Isa dyan ay ang Tiangge sa Tiendesitas kung saan naroon ngayon si Faye Tobias. Faye! Rafi at Amelin, nandito ko ngayon sa Tiendesitas sa Pasig para sa mga hindi pa nakakapamili ng kanilang mga regalo ngayong Pasko. Ano pang hinihintay nyo? Mamili na kayo. At paano ba mag-commute papunta rito? Pwede kayong bumaba sa EDSA Ortigas at sumakay ng jeep na papuntang Ugong, Pasig. Alam mo, Rafi at Amelin, mahilig nga sa Tiangge ang mga Pilipino dahil murang-mura ang mga mabibili dito. Gaya nga nitong mga blouse na ito na magaganda at pang-export quality daw. Ate, magkano ang presyo ng mga blouse ninyo? 100 lang po yan, ma'am, at gawang Pinoy po yan, ma'am. Yung mga dress po namin is 280. Same price lang po siya. Yung skirt po namin is 250 lang, madam. Pwede bang tumawad? Pwede po. Last price na namin is 230. Alright, thank you so much, ate. O ayan, marami pa mga mabibili dito bukod sa mga damit, merong mga laruan, merong mga ilang items na unique. Kagaya nitong mga scented belts. Ate, ano ba itong mga jelly belts ninyo?
Ma'am, ito po yung pinakamabili ngayon at pinaka-swak na swak po ngayon. 280 lang po yan sa ngayon. Kasi dati pong 330, ngayon bumaba na po siya. Ma'am, pang matagalan po yung gamit niyan, kaya mabili po siya sa paninda namin. Sinabi mo na scented belt siya, no? Anong amoy nito? Ma'am, it's candy po yung amoy niya at parang prutas din, ganon. Amoy strawberry. So magandang klase na pangregalo yan. Punta naman tayo dito. Thank you. Eto, marami pa mga magagandang items. Kagaya nito, lahat daw ng paninda, 50 pesos. Merong mga laruan pambata, merong mga regalo para sa mga office mates, kagaya ng organizer na may post-it, at mga sticky note handy pack. 50 pesos lang yan, mura-mura. Meron pa mga bags at mga keychain at ballpen. Alright, paano ba yan, Rafi at Amelin? Titingin-tingin muna kami dito. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Nagluluksa ngayon ang mga taga-Christmas Island sa Australia. 27 ang patay matapos lumubog ang isang barko sa nasabing isla. Nakunan pa sa kamera kung paano winasak ng malakas na alon ang barko. Sinubukan pang makausad ng barko pero nabigo ito dahil sa engine failure. Nakaligtas naman ang may 40 turista mula sa Iraq at Iran. Patuloy ang rescue operation sa mga hindi pa natatagpo ang sakay ng barko. Kakaiba namang eksena ang nasaksihan sa Vatican. Agaw eksena kasi ang 4 na lalaking acrobats na ito na nag-perform sa loob ng simbahan. Nakuwang mag-topless ng 4 sa mismo harap ni Pope Benedict XVI at mga madre. Buti na lang at wala silang violent reaction. Halata pang napamangha na mga acrobat ang Santo Papa. Ang mga madre, nakuha pang magwagayway ng puting panyo. Ang isa nga sa kanila, hindi pa nakapagpigil at nagpa-picture pa. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Department of Justice pinag-aaralan ang pagbubukas muli sa kaso ng Visconde Massacre. Bilang ng mga 8 trabahong Pinoy tumaas ngayong taon ayon sa National Statistics Office. Pangulong Aquino na magitan na sa bantang strike ng mga empleyado ng Philippine Airlines. At PNP muling nagbabala sa pagbili ng mga malalakas na uri ng paputok. Diretso na tayo, Rafi, sa ating kwentong kakaiba. Isang Christmas tree ang pambato ng Abu Dhabi para sa pinakaglamoroso at pinakamahal na holiday tree sa mundo. Pinalamutian lang naman ng mga mamahaling mga alahas. Tulad ng kwintas, bracelet at relo ang Christmas tree. At hindi lang yan, may mga ilang gems din na nagpakinang dito. Aabot sa halos 1 milyong dirham o 11 million pesos ang buong tree. Balak ng mga taga Abu Dhabi na ipasok ito sa Guinness Book of Records bilang world's most expensively dressed holiday tree. Naku, Rafi, ito na ang favorite ko. Hindi na yung chocolate. Manawagan tayo na sa mga snatcher dito sa Pilipinas. Doon na lang sila. Pumunta kayo doon. Naku, sasakit ang sa kakalunok nila, Rafi. Kalunokin, parang kahapon. Parang sa mahuli. Hindi, doon, pugot ulo pag... Oo, iba doon, iba doon. At mga kapatid, siyam na araw na lang, Pasko na. Susunod na po ang Juicy, kung saan live nilang guest si Aramira pasagutin ang iba't ibang issue. At yan ating oras ng balita ang puno ng sahog at tama ang timpla. Okay, bago nga palang lahat, happy birthday kay Edward Navarrete. Edward, happy birthday! Yung lechon mamaya. Oo. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. From now on, our troubles will be out.